Okay kapatid, what's up? Alam mo ba kapatid na meron mga bagay na sinasabi ang mga kalalakihan sa mga kababaihan kapag sure na sila na gusto kanilang makasama ng mahabang panahon? Yung tipong garantisado na sila na hanggang tumanda sila, ikaw yung pipiliin nila. Interesado ka malaman kung ano yung 7 bagay na sinasabi nila? Tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Dario Pimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inyo. At ang unang-unang bagay kapatid na sinasabi ng mga lalaki kapag sigurado na sila na ikaw yung gusto nilang makasama sa mahabang panahon. Uy, soulmate ko. Ay yung mga bagay na tinatago niya, sikreto niya. Yes, kapag naririnig mo na yung mga bagay na tinatago ng partner mo, ibig sabihin gusto niya na maging bukas na libro para sa'yo. Gusto niya nang mas makilala mo siya. Gusto niya nang mas pumasok ka sa buhay niya. Gusto niya nang mas i-open sa'yo yung mundo niya. Yes, kapag naririnig mo yung mga sikretong hindi niya sinasabi sa kahit na sino kasi nga sikreto, di ba? Talaga namang sure na siya na trustworthy ka at ikaw yung gusto niyang makasama sa mahabang panahon. Garantisado rin kapatid dito na yung pundasyon ng tiwala sa relasyon niyo ay talaga namang napakatibay. Kaya naman, kapag naririnig mong sinasabi niya na sa iyo yung mga sikreto niya sa buhay, then, garantisado na gusto ka niyang makasama sa mahabang panahon. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is yung mga bagay na kinahihiya niya. Siyempre, hindi naman natin ipinagkakalat sa mga tao yung mga bagay na ayaw nating na-expose, di ba? Yung mga bagay na embarrassing para sa atin, di ba? Kaya naman, kung nagiging open sa'yo yung partner mo sa mga bagay na ikinahihiya niya, ibig sabihin, nagiging vulnerable siya sa'yo, nagiging bukas na libro siya sa'yo, nagiging sobrang saya niya na naging parte ka ng buhay niya dahil hinahayaan niya na makita mo yung buong pagkatao niya. Na kahit naasarin mo siya dito, hindi niya ikahihiya kasi masaya siya na ibanggit niya to sa'yo. Yun kapatid, yung ikalawang senyales na sure na siya na ikaw yung gusto niyang makasama. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is kapag sinishare niya na sa'yo yung mga dreams niya. Dreams, hindi yung pag natutulog, yun yung napapanaginipan, panaginip, hindi yan kapatid. Dreams yung mga goals na gustong ma-achieve, pangarap na gustong maabot. At syempre, yung mga paraan niya para gawin niya. Prosesong iniisip niya, plano niya, para maisatuparan ng lahat niya. Kapag naririnig mo na to sa kanya kapatid, ibig sabihin, ihanda mo na yung sarili mo. Kasi hindi ka niya nabibitawan. Kasama ka sa lahat. Simula sa pinakababa hanggang sa maabot niya lahat ng pangarap niya. Kasi ganun ka-importante para sa kanya. Sinasabi niya sa iyo yung goals niya, yung dreams niya, yung plans niya para aware ka at makasama ka niya towards that dreams, towards that goals. Diba? At napaka-healthy ng relasyon na open kayong dalawa sa isa't isa pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya once kapatid na naririnig mo na sa partner mo yung mga pangarap niya sa buhay, na lalong-lalo na kung kasama ka dito, nako, napakaswerte mo dahil gustong-gusto ka na niyang makasama sa mahabang panahon. Okay, proceed tayo sa ika-4, which is yung mga bagay na the best para sa'yo. Kung naririnig mo na sa partner mo yung mga bagay na approve para sa kanya na ginagawa mo, na nakikita niya sa'yo, sinusuot mo, nagiging appearance mo, nagiging dating mo sa kanya, then kapatid, ibig sabihin lang yan, mahal na mahal ka niya, gustong-gusto ka niya, gustong-gusto niyang makasama sa mahabang panahon. Kasi ini-inform ka niya sa mga bagay na nagugustuhan niya sa'yo. Mga bagay na nag-fit sa kagandahan mo, sa pagiging ikaw, sa pagiging natural mo. At syempre, binabanggit niya kung ano yung mga bagay na nagugustuhan niya sa'yo. Once na naririnig mo na to sa partner mo, then kapatid, napakagarantisado nito na gusto ka niya makasama sa mahabang panahon. Okay? Proceed tayo sa ika-5. Which is, syempre, yung kabilangan ng kagustuhan, yung mga bagay na ayaw niya sa'yo. Kung open yung partner mo sa'yo, sa mga bagay na hindi niya gusto na ginagawa mo, na nakikita niya sa'yo, na nagiging hobby mo, yung mga bagay na hindi ka nagugustuhan sa'yo. Halimbawa, yung mga luto mo na hindi masarap, di ba? Nababanggit niya sa'yo. Sinasabi niya to hindi dahil gusto niyang husgahan ka, kundi dahil gusto niyang improve mo yung sarili mo
na mas maging better pa. Kung naririnig mo yung mga bagay na ayaw niya sa'yo, ibig sabihin lang nun kapatid, gusto niyang mag-improve ka. Hindi ka niya pinipilit na baguhin yung sarili mo, kundi gawing better yung sarili mo. Kasi tunutulungan ka niya, sinasamahan ka niya mag-grow, diba? Kasi partner kayo eh. Hindi kayo maghihilahan pababa, kundi magtutulakan kayo pataas. Ganon ka-healthy yung relasyon nyo kung open kayong dalawa sa isa't isa. Naririnig mo yung mga ayaw niya, yung mga gusto niya, at syempre yung mga pangarap at saloobin niya sa buhay. Kaya naman kung ganito yung partner mo sa'yo, napakagarantisado nito kapatid na gusto ka niya, mahal na mahal ka niya, at gusto ka niyang makasama sa mahabang panahon. Okay? Proceed tayo sa ika-6, which is sinasabi niya yung mga ayaw niyang tao sa paligid mo. Kapag naririnig mo yung mga bagay na yung kaibigan mo o yung best friend mo ayokong masyado mong kinakausap yan, anong nararamdaman? Pakiramdam mo ba toxic siyang partner? O hindi? Kasi kapatid, kung may tiwala ka sa partner, hindi mo iisipan ng negatibo yung sinasabi niya sa'yo. Kasi baka may nakikita siyang bagay na hindi okay para sa kanya. Kaya naman napaka-importante ng komunikasyon sa relasyon. Kung may mga bagay siyang sinasabi sa'yo na ayaw niyang tao sa paligid mo, then kapatid, ibig sabihin lang nun, kailangan mong layuan tong mga tao. Kailangan mong gumawa ng paraan para i-detach yung sarili mo sa kanila. Or pag-aawayan niyo yung dalawa. Once na marinig mong sinasabi niya, yung open up niya sa'yo kung ano yung mga ayaw niyang tao o sino-sino tong mga taong to sa buhay mo na ayaw niyang nakakasalamuhan, then kapatid, ibig sabihin lang niya nagiging vulnerable tong partner mo sa'yo. Binubukas niya yung sarili niya sa'yo na hindi niya gusto yung nararamdaman niya pag nakakasama mo tong mga taong to. Then it's up to you pa rin kung ano yung dapat mong gawin. But kapag sinasabi sa'yo ito ng lalaki, sign to kapatid na gusto ka niyang makasama sa mahabang panahon at ayaw niyang masira yung relasyon niya. Okay, proceed tayo sa ika-7. Last but not least kapatid, ika-7 bagay na sinasabi ng mga lalaki kapag sure na silang ikaw yung gusto nilang makasama sa mahabang panahon ay yung mga bagay na paborito nilang ginagawa mo. Include na natin dito kapatid yung mga paborito nilang ginagawa mo pagdating sa kama, di ba? Or even yung mga paborito nilang position, di ba? Paborito nilang niluluto mo, paborito nilang nakikita sa'yo, paborito nilang sinusuot mo, paborito nilang lahat ng mga bagay na paborito nila sa'yo. Kapag binabanggit nila sa'yo ito, ibig sabihin lang kapatid, I want more. Gusto ko pang makita ka ng madalas ng ganito. Diba? Gusto ko pang gawin mo itong madalas sa akin. Gusto ko pang lutuin mo itong madalas sa akin. Diba? Kasi pinapakita nila sa'yo yung vulnerable side nila, yung kahinaan nila na kayang-kaya mong kunin, kayang-kaya mong i-capture, kayang-kaya mong gawin. Diba? Pero again, it's up to you kapatid kung gawin mo pa rin, di ba? Pero once na marinig mo yung lalaking mahal mo na sinasabi, binabanggit sa'yo yung mga bagay na paborito yung ginagawa mo, then kapatid, garantisado na gusto ka ng lalaking yan makasama sa mahabang panahon. And hope nakatulong tong video na to sa inyo. If nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian yung panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa lahat. So, yun na mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next video. Ingat ka niya palagi kapatid. May God bless you. Peace.